Mga kapatid, mga kaibigan, tanungin natin ang sarili natin ngayon. Ang mga bata ba ay biyaya o pabigat? Ikaw, ano ang sagot mo kapag tahimik na ang gabi at pagod na pagod ka na? Sa mundo natin ngayon, maraming nagsasabi na mahirap magkaanak. Mahal ang gatas, mahal ang tuition, mahal ang buhay. Kaya mailan na nagtatanong, kaya pa ba natin? Handa pa ba tayo? O minsan, worth it pa ba? Magandang araw sa inyong lahat, ako si Brother Dave. At sa podcast na ito, pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero mahalagang tanong. Ang mga anak ba ay pagpapala ng Diyos o pasanin ng buhay? At paano natin harapin ang mga hamon ng pagiging magulang sa panahong puno ng pressure, takot at pagod? Sabi nga ni Pangulong Russell M. Nelson, ang pamilya ay inorden ng Diyos. Ang mga anak ay hindi aksidente. Sila ay mahalagang bahagi ng kanyang plano. Kapag napapagod ka, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa sa pagpapalaki. Sa panahon natin ngayon, natural na maramdaman ang bigat ng responsibilidad. Marami sa atin ang nagtratrabaho ng doble, minsan triple pa. Pero para lang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kaya may mga sandaling napapaisip tayo, pabigat ba ang mga anak o blessing talaga sila? Ang problema, madalas sinusukat natin ang halaga ng mga anak base sa gastusin at pagod, hindi sa walang hanggang halaga. Nakikita natin ang hirap, pero nakakalimutan natin ang dahilan kung bakit may pamilya tayo. Para mahulma ang mga kaluluwa, hindi lang para mabuhay araw-araw. Sabi ni Elder Jeffrey R. Holland, ang pagpapalaki ng anak ay isa sa pinakadakilang gawain sa mundo. Kahit ito rin ang isa sa pinakamahirap. Normal ang mapagod. Hindi ibig sabihin noon na mali ang pagiging magulang mo. Kapag tiningnan natin ang mga anak bilang burden, nagiging reklamo ang pagpapalaki. Pero kapag tiningnan natin sila bilang blessing, kahit mahirap, may kahulugan ang bawat sakripisyo. At doon nagbabago ang pananaw natin, hindi lang bilang magulang, kundi bilang anak din ng Diyos. May isang ama na araw-araw umuwi ng pagod. Minsan, pagdating niya sa bahay, makalat ang sala, maingay yung mga bata at kulang ang tulog niya. Sa loob-loob niya, parang pabigat na sila. Isang gabi, habang tahimik na ang lahat, nakita niya ang isang sulat na mula sa kanyang anak. Simpleng papel lang, pero may nakasulat. Salamat po kasi kahit pagod kayo, kinukwentuhan niyo pa rin ako bago matulog. Doon niya napagtanto. Ang akala niyang burden, siya palang pinakamalaking biyaya sa buhay ng bata. Sabi nga ni Sister Joy D. Jones, ang mga bata ay hindi lang hinahanda para sa mundo. Tayo rin ay inihanda ng Diyos sa pamamagitan nila. Minsan ang pagod natin ay bahagi ng paghubog ng puso natin. Kapag tinanong natin ang banal na kasulatan, kung ang mga bata ba ay biyaya o pabigat, malinaw ang sagot ng Diyos. Mabasa natin yan sa Awit chapter 127, versikulo 3. Narito, ang mga anak ay pamana mula sa Panginoon. Ang bunga ng sinapupunan ay kanyang gantimpala. Hindi sinabi ng Diyos na ang mga anak ay pasanin. Hindi rin niya sinabing sila ay problema. Tinawag niya silang pamana at gantimpala. Kapag may pamana kang tinanggap, hindi mo ito itinataboy. Iniingatan mo ito. Kapag may gantimpala kang natatanggap, hindi mo ito sinusukuan. Pinapahalagahan mo ito. Sabi ni Elder David A. Vidnar, ang mga anak ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang hubugin, mahalin at akayin pabalik sa Kanya.
Kapag nahihirapan ka, alalahanin mo na may tiwala ang Diyos sa iyo. Kaya niya ibinigay sa iyo ang batang iyan. Ang pagpapalaki ng anak ay hindi lang responsibilidad ng laman, kundi misyon ng kaluluwa. Ikaw at tayo ay kasangkapan ng Diyos para tulungan ang mga batang ito na makilala siya. Tingnan natin ang halimbawa ni Jesucristo mismo. Sa panahon niya, ang mga bata ay madalas hindi pinapansin, tinuturing na abala o istorbo. Pero ano ang ginawa ni Kristo? Nating mababasa sa Mateo chapter 19 verse 14. Paintulutan ninyong magsilapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan. Habang iba ay nakakita ng sagabal, si Kristo ay nakakita ng kaharian ng langit. Hinawakan niya ang mga bata, pinagpala niya sila at binigyan ng oras. Kahit siya ay pagod, kahit siya ay maraming gawain. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mga batang tinuturuan ng pag-ibig at halimbawa ay lumalaki na may pananampalataya. Kung may oras ka para sa bata, may oras ka para sa Diyos. Sa mata ng langit, ang mga bata ay hindi istorbo sa misyon. Sila ang dahilan ng misyon. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to na na-enlighten ako sa ating discussion about ang mga bata ba ay biyaya o pabigat. Sa mundo ngayon na ating ginagalawan, yung iba ayaw magkaanak. Kasi sabi nila, pabigat, magastos, yung iba isa lang. Gusto ko isa lang para ma-enjoy ko yung buhay ko. Natin alam na ang mga bata ay biyaya galing sa langit. May mga tao na gustong magkaanak pero hindi sila magkaanak. May mga tao naman na may mga anak pero para sa kanila ay pabigat ang mga anak. Now, in my insights sa sariling opinion ko, I have 4 kids. And dahil dalawa lang kami ng kapatid ko back then, remember ko yung bata pa kami. Naglalaro ako sa dalampasig, sa kilid ng dagat. Ano ba yung tawag doon? Dalampasigan. Hindi ako pinapa-join ng mga bata doon. And I prayed, I prayed sa entity that time kasi hindi ko pa alam yung kasi yung nanay ko and tatay ko kasi sundalo, not all the time andyan sa bahay. Yung nanay ko naman, sabi nating educationally, hindi ganun kataas yung naabot niya. Pero she's a loving mom, nanay sa akin. Yung panalangin, hindi ganun kaano sa amin noon eh. Pero that time, I prayed, I asked sa entity. Hindi ko alam kung that time, when I was a kid, siguro mga 5 years old. 4 kasi yung kapatid ko pinanganak ng 5 years gap namin, pagpalagay natin mga ganon. So I prayed, sabi ko, God, sabi ko, Tani, nagilonggo, sana magkaroon ako ng kapatid na siya yung magiging kalaro ko. Until one day sa ospital, sinama ako doon, may lumabas sa lagayan ng bata, yung parang stroller. Tapos sabi ng isa, hindi ko alam kung sino nagsabi, ayan yung kapatid mo. Nakita ko yung kapatid ko. And tuwang-tuwa ako. And we have a good bonding ng kapatid ko. But I forgot na I prayed for him, magkaroon ako ng kapatid. Pero hindi ko na realize na habang papalaki pala kami ng elementary, magkasama kami. When I was in high school, nagkaroon na kami ng gap. Kasi may mga kaibigan na kasi doon na yung point na nagiwalay na yung elementary level, nagiwalay na yung parents namin. So yung inanap ko yung pamilya sa kaibigan instead sa kapatid ko. So mayroon akong pagkukulang. Hanggang inaaway ko na yung kapatid ko, hanggang nag-college, gusto ko dito ko na-realize na nag-member ako ng simbahan kung gaano ka-importante yung kapatid. When I reach out to my brother, and nagbarkada naman siya. Kasi
ng college ako, high school siya, doon sa nabarkada. So, hindi namin na nagkaroon ng bonding talaga. Now, after mission, kasi busy na ako sa, alam mo yun, preparation sa kasal, no? To having my family of my own. And, siya naman, nagsusumikap din sa buhay until na may pamilya na siya, may pamilya na ako. Malayo kami. Minsan, kahit birthday, hindi na kami nagbabatian. And those na pagkukulang ko, napansin ko na may pagkukulang ako sa aking kapatid, no? And nang nagkaroon ako ng mga anak, I have 4 kids, no? Sunod-sunod sila, siguro yung panganay after 2 years or 2 years nasundan ng babae. After 2 years 3 years babae, tapos 2 years lalaki, and then yung bunso namin 1 year lang yung pagitan no, ng pangatlo ko. So pag wala akong pasok, talagang nasa bahay ako. Yun yung parang nagiging ko siya, yung parang nakasanayan ko na pag wala akong pasok, dapat sa bahay lang ako. Yun yung nilagay ko sa isip ko. And banding, kulitan, iniisa-isa ko sila. Tinatawag ko sila sa pangalan. Tapos kami, parang I tickle them, no? So nagkakulitan kami, isa na naman kasi alam ko na hindi lahat ng oras bata sila. Darating yung panahon na marirealize ko lang na malaki sila. And I know, parang sinasabi ko sa sarili ko na at least wala akong regret. Alam niyo po yun, bakit tayo nagtatrabaho? Bakit ako nagtatrabaho? Yun ang sabi ko sa sarili ko para sa mga anak ko. 'Di ba? Bakit ko sila binibigyan ng magandang buhay para sa kanila? Kasi mahal ko sila. Alam niyo po yun, minsan nabubulag tayo. Sobra tayong busy sa trabaho. 'Di ba? Tapos sabihin natin na para sa anak natin. Tapos sabihin ng anak natin, hindi ko naman kailangan yung ganyan eh. Kailangan ko yung presensya mo, tay. Kailangan ko presensya mo, nay. Minsan, akala natin yung binibigay natin sa kanila, yun yung pagmamahal. Nakalimutan natin na tayo yung kailangan ng mga anak natin. Darating yung panahon, huwag natin gamitin sila na as part ng tools ba? Kasi may mga parents na ginagamit nila yung anak as tools. Halimbawa, naranasan ko na sabihin ng nanay na at yung tatay na, mag-aral ka mabuti. Dapat ganito yung gawin mo kahit hindi gusto ng anak. Kasi sa mata ng nanay at tatay, para may pagmalaki ba? For me, that's selfishness. Well, it's good dahil yung anak ma-realize niya sa huli na para din sa kanya. Paano pag hindi? May mga pagkakataon na yung anak hindi nakayanan, nagbisyo. Tapos, 'di ba? Nakita niyo sa mga social media, sabi ng anak, kasi nay, tay, gusto niyo lang yung gusto niyo. Hindi niyo tinatanong kung ano yung gusto ko. Minsan yung mga anak, hindi na alam, nagsisuicide, anxiety, tumatalon sa building kasi minsan ito yung gusto natin sa mga anak natin. Pero ano yung gusto ng anak natin? Dapat may ganon. Minsan sabi ng anak ko, anong gusto mo paglaki? Sabi niya, gusto ko maging ice cream man. Nagbebenta ng ice cream daw. Sabi ko, okay. Tawa lang ako. No, I just smiled and said, well, if yun yung magpapasaya sa'yo, yun yung magpagbibigay sa'yo ng anong tawag doon? Progress sa buhay, why not? No? Dapat ganun tayo bilang magulang, yung suporta natin. Hindi naman ako perfecto, no? Wala pa ako sa puntong ganun kasi yung ang anak ko, yung pinakamatanda sa kanila is nasa 12 years old, no? Tapos yung pangalawa nasa 10, tapos yung isa mag-8, yung isa mag-6 or 7. So wala pa ako sa puntong nag-aaral sila or college, pero naniniwala ako, my dear brothers and sisters, na yung pundasyon ng mga bata nagsisimula when they are young, no? Kasi tulad ng isang puno, pag maliit pa lang sila,
madali pang baluktutin. Pero paglaki na, baluktutin natin, mapuputol yung puno. Di po ba? Ganon din yung mga anak. Train a child, no? Sabi nga sa, ano ba yung verse na nakalimutan ko? Na train a child, when they grow, they will not depart from it. Yung mga natutunan ko sa magulang ko, until now, hindi nawawala. Yung mga traits nila. Meron akong anak na copycat talaga niya ako sa pag-uugali. Pero yung mukha niya, kay nanay niya, na sumunod. No? And ganun yung buhay, no? So ini-imitate tayo ng mga anak natin. Parang yung when they were a baby hanggang sa lumalaki sila, tayo naglalagay sa kanila ng information. Ano yung nakikita nila, minsan akala nila tama, no, mga mali, akala nila tama sa kanila. Kaya napakahalaga na isipin natin na yung mga bata is biyaya. O kung biyaya sila, pag-ingatan natin. No, kung biyaya sila, bigyan natin. Hindi naman kasalanan ng mga bata na pinanganak sila dahil lang sa kakulangan o dahil sa, ano ba yun, ang term doon, pagkukulang ng magulang. Halimbawa, sasabihin na lang natin, real talk, yung isang tao, babae at lalaki, nagkamali sila, no? And then in their young age, nabuntis. So, nang pinanganak, they thought na pabigat yung bata, parang sinisisi. Pero kung titingnan natin, di naman inosente yung bata eh. Hindi kasalanan yun. Di ba? Siguro ang gawin natin is mahalin natin sila unconditionally. Kasi paglaki nila, lahat ng mga natutunan nila sa atin, makikita natin yun sa bunga nila. Yung pinakamalungkot na parte, yun nakita natin mga anak natin lumalaki na bumabaluktot. Yung parang iba yung daanan nilalakaran nila. Dahil marirealize natin, masabi natin sa sarili natin na kasi may pagkukulang din ako. Kasi during that time na kailangan ako ng anak ko, wala ako sa tabi niya. Pumasok sa isip ko yung story. May isang tatay, seaman. May isang 3 anak na lalaki. Totoong story to. And then, yung lumalaki, kasi nanay lang, tapos yung nanay, is pali yung mga anak niya syempre. Yung nanay, 3 anak na lalaki. Alam naman natin yung nanay, di ba? Hindi sila depende, no? Pero most is na mga nanay kasi, yung bang paglalaki, di ba? Yung mga anak, yung anak kong lalaki, yung trip niya is, yung parang dinidiktahan niya yung wife ko. Alam niyo po yun? Yung parang angga or naglalambing. Minsan, pinahintulutan ng nanay, no? So, dumating sa point na yung unang yung matanda sa kanila na anak na lalaki, pinibigay lahat. PlayStation, kasi uso that time PlayStation, nag-aaral sa mga exclusive na eskwelahan kasi seaman yung tatay, di ba? Tapos, hindi na naging active sa simbahan, nagbibisyo. Yung pangalawa, the same din. Nag-school sa seaman din, ano? Tapos, lahat ng mga luho. At yung pangatlo, hindi, sabi niya, wala pa sa mga anak niya nag-mission, no? And then one day he decided na huminto sa pagsisiman. And then nagbenta siya ng mga ano po yun, yung mga payong, mga relo, yun sa init ng araw. Para maligtas yung pangatlong anak niya. Ako mismo saksi doon, no, sa gano'n na halos minsan wala silang makain, no, talagang hirap talaga. Pero yung kagandahan doon, yung anak niya ay nag-mission. And yun yung blessing para sa akin na nakita ko sa buhay nila. Ngayon, they were blessed, no, yung pamilya nila, pati yung anak niya na nag-mission, nagsiserve ngayon sa may calling sa simbahan, napaka-strong ng personality. Hindi mo makita noon kasi noon, nang bumibisita ako sa bahay nila, meron pang ano yan, merong antag doon yung parang beer sa can, yun nagprepare na ako na mag-mission. So my dear brothers and sisters, doon natin makita na yung pagbabago ng tao, depende yun kung ano yung sakripisyo na gagawin mo. Tulad ng istorya, marami tayong pwedeng komento, pwedeng sabihin na
Eh di sana sa pagsabihan yung nanay na ah, tingnan ng mabuti yung mga anak, whatever. Pero yung punto dito, yung tatay mismo yung nag-initiate. Iniwan niya yung lahat para sa pearl of great price. At least sa mga anak niya, makapag-serve ng mission. Di ba? So, yung mga bata ay biyaya para sa akin. Minsan, masabi nating pagod tayo. Minsan, may dumating sa punto kasi sa buhay ko na yung sobra akong, bago pa lang akong teacher noon, sobra akong busy doon sa school. And then, pag uwi ko, ito, totoo to pinalo ko yung anak ko. Yes, pinalo ko yung anak ko. Kasi, merong parang pinapagawa at pinapagawa ka sa school. Tapos pag uwi ko, pinalo ko yung anak ko. Kasi meron akong deadline, tapos nagkukulit sa akin. And in that time, namumuhi ako sa sarili ko. Bakit? Sabi ko, parang gusto mo magwala. Kasi sabi ko sa sarili ko, teka lang, parang nabudol ako 'di ba? Ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko naman gawain sa trabaho ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, instead yung mga anghel sa buhay ko na sana mahalin ko, pinalo ko. Yung ko, walang kwenta to, sabi ko sa sarili ko. At nag-decide ako that time. Nagagawin ko lang yung dapat kong gawin sa trabaho ko, pero hindi ko ipagpapalit yung pamilya ko. Hindi ko papalit yung mga anak ko. Kaya pag masama yung pakiramdam ko, I need to spend with them, absent talaga ako. 2 days, every afternoon, half day lang ako. Sabi ko, okay na, bawasan nyo na yung sweldo ko, okay na ako. Basta, hindi na mangyayari yung nangyari. Kasi pag pinalo ko yung anak ko, marirealize nyo ba yung importance ng family? Yung dapat nilagay natin sa isip natin. Diba? Hindi yung papagalitan mo yung anak mo dahil sa ganito, pero hindi mo na-realize na sila yung biyaya. Kung ano yung tinatrato natin sa ating mga anak, yun din tinatrato natin sa ating Diyos. Lastly, I just want to share this. If nandito pa kayo, narinig nyo na siguro to, yung scratch car na kwento. May isang tatay na umuwi, tuwang-tuwa siya. Sabi niya sa anak niya, tinawag niya yung anak niya, anak, kasi nag-iisa lang yung anak niya eh. Sabi ng anak, daddy, no? Sabi niya, alam mo yung pinapangarap natin na sports car? Sabi ng anak ko, ano yung daddy? Andito na. So, lumabas sila ng bahay, sa garahe, nakita nila yung sports car, tuwang-tuwa yung yung anak, nagtatalon. Tapos pumasok yung tatay saglit, no? And then tapos after a while, sumunod yung anak. Sabi niya, daddy, papakita ako sa'yo. Sabi niya ganon. Sabi ng tatay, ano yun? Labas tayo. Punta tayo sa car. Nang pumunta siya sa car, nakita niya, daming scratch. Tapos, kinuha niya yung kahoy at pinalo niya yung kamay ng anak niya na sobrang palo talaga. Kasi 'di ba, in tendency natin, magagalit tayo kasi utang yung sports car, 'di ba? Tapos mahal pa. Siguro konti yung natirang sweldo niya, mga ganun ba? So dahil sa emosyon niya, pinalo niya yung kamay ng anak niya. Hindi na realize na yung ano dag doon, yung patpat or kahoy na yon ay merong nakausling pako. At yung kamay ng anak niya ay dumudugo. Na-realize niya na lang na tamaan ng pako yung kamay ng anak niya kasi dumugo na. And then dinala na sa ospital kasi malakas talaga yung palo. So after nun, sising-sisi yung tatay. Na nakauwi sila sa bahay, umiyak pa rin yung anak. Habang padaan siya doon sa sasakyan na sports car, nakita niya yung nakalagay doon sa scratch na yun. Ang nakalagay doon is, Daddy, I love you. Minsan, at doon napaiyak yung tatay, humagulgol, at kinuha niya yung anak niya at humingi siya ng tawad. And sabi niya anak na, okay lang daddy, naintindihan ko dahil busy ka sa buhay. Naintindihan ng anak, di ba? Yung mga anak, ganun. Kahit may mali tayo, pinapatawad pa rin tayo ng mga anak natin at minamahal pa rin tayo.
Sa kwento na yon, doon ko na-realize na ako, biktima din ako. Diba? Kasi minsan, akala natin, yung trabaho natin, kung bago pa lang sa atin, akala natin, ito na, no, break na to. So, minsan napapagalitan natin yung mga anak natin, napapalo natin, napagsabihan natin ng hindi maganda, kasi akala natin na mas priority yung mga ginagawa natin. At masabi natin para sa kanila. Pero in the end, hindi pala. Tulad ng tatay, at maraming mga tatay at mga nanay, huwag nating pagpalit yung anak natin sa material na bagay, sa luho ng mundo, sa ano ba yun? Sa pleasure, karangyaan, pangalan, power, at iba pa. Isipin natin na bakit tayo nabubuhay sa mundo. Tandaan natin na balang araw, pabalik tayo sa ating Ama sa Langit, kasama natin yung pamilya natin. Ang reason ay, bakit tayo pumunta sa templo? Pumupunta tayo sa templo para ma-realize natin kung gaano kahalaga yung pamilya. Kasi doon, walang mga gamit, walang malalaking mga bagay, pero na-enjoy tayo at natututo. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Ngayong araw is December 25, araw ng Thursday. And alam ko na ang ating Diyos ay parating tumitingin sa atin, gumagabay sa mga bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay. Hindi man tayo perfecto, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago at ituwid yung mga pagkakamali natin. Ang buhay maganda, masaya, piliin natin. Nasa piling tayo or nasa side tayo ng Diyos. Lahat ng ito ay aking iniiwan at pinapasalamatan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.